Nababato ka ba di makatawa? Sa akin mo mahanap. Naisip mo na ba kung bakit laging nakatawa ang mga Pilipino? Kahit na mahirap ang buhay, lagi tayong nakakahanap ng dahilan para magbiro. Para bang may built-in na funny bone tayo o ano? Nakakakita tayo ng katawanan sa mga simpleng bagay. May nakakatawang hugis ng gulay sa palengke. Nakakatuwa. May jeep na may nakakatawang slogan. Komedyanteng. Pati buhay natin, parang punchline na rin. Hindi tayo masyadong seryoso sa buhay. Pangit ba ang gupit mo? Gawing meme, nadapa sa daan, sayawin mo na lang. Ang pagpapatawa, hindi lang basta pampalipas oras sa Pilipinas. Ito ay isang mahalagang bahagi ng ating kultura at araw-araw na buhay. Paraan na ito ng pamumuhay. Paggising natin, tawa. Kakain, tawa. Magtratrabaho, tawa pa rin. Kahit saan, kahit kailan. Sa bawat sulok ng ating bansa, maririnig mo ang halakak ng mga tao. Isipin mo, kailan ka huling nakausap ng Pilipinong hindi nag-joke sa unang 5 minuto? Ang katatawanan ay parang natural na wika natin. Ginagamit natin ang katatawanan para makapag-usap, parang small talk. Sa opisina man o sa kalye, ang tawa ay nagiging tulay ng komunikasyon. Ito ang pambasag ng ilangan natin, paraan para sabihin, tara, friends na tayo. Sa bawat bagong kakilala, ang tawa ang unang hakbang sa pagkakaibigan. Ang mga palabas natin sa TV, pelikula, pati mga patalastas, puno ng katatawanan. Mula sa mga sitcoms hanggang sa mga variety shows, ang tawa ay laging kasama. Mahal na mahal natin ang mga komedyante, sitcoms at variety shows natin. Sila ang nagbibigay kulay at saya sa ating mga araw at nagpapakita ng tunay na Filipino way of life. Ano nga ba ang espesyal sa Pinoy humor? Una na diyan, ang mga classic na ano ang jokes. Mahilig tayong mga Pilipino sa wordplay. Naalala niyo yung politikong nagsabing magje-jet ski siya papuntang West Philippine Sea? Ang daming nakakatawang memes. At syempre, hindi mawawala ang mga nakakatawang pangalan at karatula. Hindi naman laging masaya ang buhay, diba? Maraming beses na tayong sinubok ng tadhana. Alam na alam natin yan mga Pilipino. Sanay na tayo sa mga pagsubok at kalamidad. Dumaan na tayo sa mga bagyo, lindol, pagputok ng bulkan, lahat na yata. Pero kaano pa kalakas ang unos, hindi tayo basta-basta sumusuko. Pero alam niyo kung ano ang nakakamangha. Sa kabila ng lahat ng ito, nakakahanap pa rin tayo ng dahilan para tumawa at magpasaya ng iba. Kahit sa gitna ng mga pagsubok, nakahanap pa rin tayo ng dahilan para tumawa. Ang saya at tawa ay parang gamot na nagpapagaan ng ating mga pinagdaanan. Naalala niyo, nung tumama yung isang bagyo at binaha yung mga kalsada, imbes na magmukmok, ginawa na lang nating swimming pool. Ginawa na lang nating swimming pool. Yung mga bata, nagpapalutang-lutang sa salbabida. Yung mga matatanda naman, kunwari nagba-backstroke. Ang hirap ay nagiging mas magaan kapag may kasamang tawa. Yung mga bata, nagpapalutang-lutang sa salbabida. Yung mga matatanda naman, kunwari nagba-backstroke. Ang mga simpleng bagay na ito ay nagpapakita ng ating katatagan at kakayahang magpasaya. Hindi naman sa minamaliit natin ang mga ganitong sitwasyon. Alam natin ang bigat ng mga ito. Seryoso tayo pagdating sa mga ganyan. Pero alam din natin na malaking tulong ang kaunting tawa para gumaan ang pakiramdam. Ang tawa ay nagbibigay lakas at pag-asa. Pero alam din natin na malaking tulong ang kaunting tawa para gumaan ang pakiramdam. Kahit nagipit sa buhay, nakakahanap pa rin tayo ng dahilan para magbiro at magpasaya ng iba. Kahit nagipit sa buhay, nakakahanap pa rin tayong dahilan para magbiro. Ginagamit natin ang katatawanan para makayanan ng hirap, para manatiling positibo kahit na parang ang dilim-dilim na ng paligid. Ginagamit natin ang katatawanan para makayanan ng hirap, para manatiling positibo kahit na parang ang dilim-dilim na ng paligid. Ang bawat tawa ay nagbibigay ng liwanag sa ating mga puso. Kapag nagjo-joke tayo sa gitna ng problema, parang sinasabi natin na, uy, sama-sama tayo dito. Humanap tayo ng dahilan para ngumiti. Sama-sama nating harapin ang mga pagsubok at sama-sama rin tayong tatawa. Alam niyo kung ano ang pinakamaganda sa Pinoy humor? Pinag-iisa tayo nito. Hindi lang ito basta tawa, kundi isang paraan para magkaintindihan at magkaisa. Parang mighty bond, pero imbis na bagay ang dinidikit, tao ang pinagdidikit. Sa bawat biro at tawa, mas nagiging malapit tayo sa isa't isa. Kailan ka huling naging close sa isang tao dahil sa seryosong usapan? Madalas, sa mga simpleng tawanan nagsisimula ang malalim na pagkakaibigan. Ngayon, kailan ka huling naging close sa isang tao dahil sa tawanan? Ang mga biro at kwentuhan ang nagiging tulay para mas makilala natin ang isa't isa.
Ang ating pagpapatawa ang sikretong sangkap sa sikat na Filipino hospitality. Hindi lang ito basta tradisyon, kundi isang paraan ng buhay. Kapag may bumibisita sa ating mga dayuhan, ano ba ang lagi nilang sinasabi? Na ang babait daw ng mga Pilipino at laging nakangiti. Kasi naman, laging handa tayo sa mga biro at nakakatuwang kwento. Ang bawat tawa ay isang paanyaya na maging bahagi ng ating kultura. Kasi naman, laging handa tayo sa mga biro at nakakatuwang kwento. Paraan natin yon para sabihing, welcome sa Pilipinas. Salika na sa masaya naming pamilya. Paraan natin yon para sabihing, welcome sa Pilipinas. Salika na sa masaya naming pamilya. Ang bawat tawa ay isang paalala na kahit anong mangyari, may pamilya kang masasandalan. Ang pagpapatawa rin ang nagpapatibay sa pamilya natin. Sa bawat kwento at biro, mas nagiging matibay ang ating samahan. Isipin mo yung huling family reunion nyo. Sigurado ako may isang tito diyan na panay ang joke, diba? Sigurado ako may isang tito diyan na panay ang joke, diba? Ang bawat tawa ay nagiging alaala na dadalhin natin habang buhay. Kaya sige lang, tumawa lang, ngumiti lang, at manatiling masayahin at nakakatuwang Pilipino. Ang bawat tawa ay isang hakbang patungo sa mas masayang bukas.